Wala yun sa laptop ko eh. Subukan kong restart tong laptop. Okay, magandang araw sa ating lahat mga kabarangay. Magandang araw sa ating lahat kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nagsalita na po si BP Sara na tungkol po dito sa pagdadawit ng kanyang pamilya dito po sa illegal na droga. No? Ito raw po ay political harassment. Wag din daw nating kalimutan ang tunay na problema ng Pilipinas. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na dito po sa nagaganap na to, no? Taliwas sa inaasahan. Alam ko umaasa tong tropa ng mukhang ano na, no, mukhang nasagad na po yung mga tao. Parang napaka-normal, wala na po yung ano, wala na yung shock factor sa kanila. Na dito po sa Pogo, ano pa yung mga issue na sa West Philippine Sea, no? Tapos pati lahat po ng problema, pati yung mga pagbaha, alam natin lahat na sinisipo yan sa nagdaang administrasyong Duterte. Alam niyo yun, yung kasabihan na yung kwento ng The Boy Who Cries Wolf, no? Dahil sa panluloko, wala na naniniwala eh. Kumbaga, ang ine-expect nila rito, merong bagong pasabog laban sa mga Duterte. Hindi, miski yung mainstream media. Lalo na siguro nung nabalitaan nila na Trillanes na naman. Ini-involve na naman si Trillanes. Yun yung kicker dun, no? Meron pang yung kwento nga hindi na kapanipaniwala. 'Di ba? Hindi na nga kapanipaniwala yung kwento na sinabi lang sa kanya, no, hearsay lang kay Guban. Dinagdag pa niya na may anggulo pa na idiin si Trillanes para kalaban. Kung maituturing mang kalaban o kakompetensya ng mga Duterte at that time, no, hindi po si Trillanes. Yung mga dilawan sa pangunguna ni Leni Robredo, 'di ba? Ngayon, eto napakalaking pasabog sa tingin nila, napakalaking pasabog nitong ginagawa ni Guban. Pero nawawala yung credential, yung credence mismo dahil okay na yun eh. Hindi na nga kapanipaniwala na sinabihan ka lang eh. Na kalapulong yan tsaka kay Mans Castro eh. Ngayon, ang kicker pa dun, sinabihan ka pa na mapapalaya siya pag diniin si Trillanes. Eh, sino ba si Trillanes nung panahon ni Duterte? Ang alam kong kalaban nila, eto real talk tayo ha. Ang alam kong kalaban nila Duterte na galit talaga si Duterte at yung mga kabinete niya. Nung time na yan, 2018, bago pa lang siya. Si De Lima, sila Leni Robredo at mga dilawan. Extra lang. Di mo ba? Extra lang yan eh. Ha? Mans Carpio. sorry. Ano ba nasabi ko? Mans Castro? Mans Carpio po. Okay. Kaya, yung kwento na ididiin si De Lima, yan, meron pa yan. Pwede ka pa maniwala dyan. Pero at that time, ididiin mo si Trillanes. Parang
parang hindi naman yata ano yun, hindi naman yata yung parang sikat sikat ba siya no? Sikat ba siya na main player ba siya? Parang si De Lima yung bumabakbak nung panahon na yan, eh. 'Di ba isipin niyo si De Lima 'di ba? Iniisip ko yung time 2018. 2018 yan, eh. At na ano na nila si De Lima. Eh, si Leni Robredo. Bakit siya? Hindi, wala naman. Maniwala po kayo sa'kin. Hindi kahit na sa boxing po, hindi po nangyayari sa'kin 'to, eh. Hindi po yan sa internet lang. Kaya lang, sabi ko nga, ano na lang tayo 'no, adjustan na lang natin. Total bumabalik din naman, eh. Ang ginagawa nila 'pag lumalaki na yung na ano, kasi matagal na ako isang taon na ako mahigit dito. Ngayon lang naggaganyan yan, eh. Sana tama kayo na internet lang. Okey, balik na po tayo 'no. Eto kuwentong ano lang, kuwentuhan lang. Medyo, ano lang natin, yun pa yung nakadagdag, eh. Yun pa yung nakadagdag. Kaya yung treatment sa kanya ng media kay Guban, parang another Las Cañas and Asierto lang, 'di ba? Eh, si Las Cañas putya ang tindi nga, eh, mga revelasyon ni Las Cañas, eh. Ah, mas matindi kung pakikinggan mo kaysa rito, eh. Kasi si Las Cañas parang nasa inner circle pa, eh. Alam hindi ako nanonood kasi alam alam mo na, eh. Okey, ang point lang yung treatment kay Las Cañas, kay Asierto ng media, pareho lang kay Guban, eh. Ang amaze lang, 'di naman maski naman yung mga congressman, hindi naman ako naniniwala. Lahat po ng attorney, isa lang po ang konklusyon diyan. Ako nga hindi abogado, eh, yun pa lang, eh. Sa pamagat pa lang ano yung sinasabi, 'di ba? Ang sinasabi, sinabihan siya ng lower. Hindi ko alam kung mataas ang tungkulin niya, eh. Ang sabi niya lower na, customs official na 'wag galawin kasi kay ano 'yan, kay Pulong Duterte. Eh, para ka maging credible na star witness, para ka maging at least mapapakita mo man lang na ikaw ay kasama ka talaga ni Pulong Duterte, meron talaga kayong mga transaksyon, meron kayong mga pagpupulong 'no? Hindi hindi ka panipaniwala na sinabihan ka lang. May nagsabi lang sa'yo na 'wag galawin 'yan dahil kay Pulong Duterte 'yan, yun na yun? Maniniwala na kayo, eh, ang dali lang po nun, eh, 'di ba? Halimbawa meron ka, "O, 'wag niyong anuhin 'yan, kay Leni Robredo 'yan." 'Pag 'yan ba narinig, "Puta kay Leni Robredo Vice President ng Pilipinas." Okey na ba yun? Ang kataka-taka lang 'no, wala man lang nagko-question sa kaniyang ano, eh, sa kaniyang kredibilidad bilang, ah, kumbaga may qualification dapat yung pagiging star witness. Kasama ka, nagpaplano kayo ng mga tao na 'to, 'di ba? Kasama ka na kasama ka nila na ano na, nagpunta kayo sa Hong Kong, nagpunta kayo sa Amerika, may kasama ka ro'n, 'di ba? Yung may picture kasi 'pag mga ng ibang bansa na kayo, maraming mga serye, puwede naman nagkita kayo sa Hong Kong, nagpa-picture ka lang. Pero kung marami, halimbawa, nasa Hong Kong kayo, may picture ka na nasa USA kayo, may picture ka na naroon kayo sa Europe, o kahit dito lang sa Pilipinas, may picture ka sa bahay katulad ni Alice Go. Pero may picture ka pa na marami pang iba. Parang gano'n, eh. Hindi lang isang okasyon. Yung parang maano mo muna na ikaw ay, talagang inner circle ka, 'no? Kasama ka dun sa lagi.
Parang ano, yung to si Kati Binag, hindi mo madi-deny na naroon siya sa mga sinasabi niyang tagpo, 'di ba? Establish niyo muna yung relationship, correct? No? Eh kung wala kayong relasyon, ni hindi kayo nagkikita. Sigurado si ano eh, meron nakakatawa rito eh. Meron nakakatawang isang comment, ang sabi niya, sige nga kung wala nga kayong kasalanan si Pulong, ipakita niya nga yung tattoo daw sa likod. Alam mo, nakalimutan ko na kung saan yun kung sino yung saan nakuha yung ganun. Alam nyo, yan yung nakakatawa nga eh. Di ba? Diyan nga binara ni Pulong, senador pa si Trillanes noon. Diyan nga niya binara si Trillanes, di ba? Inimbitahan nila si Pulong Duterte. Actually, ano na to eh, paulit-ulit na lang tong at na-clear na po riyan, no? Na-clear na po. Meron po rito sa ombudsman, cleared na po yan. Ito nga ang problema dito, recycled witnesses, recycled na kaso para lang manira sa mga Duterte. Tignan lang natin Alam ko nabasa ko yan eh. Shabu shipment. Thank you very much kay Imelda Sanggalang na nagbigay sa atin ng $20 na pangkape. Yan. Maraming salamat Ma'am Imelda Sanggalang. Meron pang isang nagpakape. Nick Lapating, thank you very much sa 279 Canadian dollars. Ito po, noong 2018, no? Balita na po yan, no? Ombudsman clears Paulo Duterte Manscarpio in 6.4 Shabu case. Ito rin po yun. Kung hindi ako nagkakamali, yan po yun, no? Yan po yung tungkol dyan sa shabu shipment niya. Kasi involved si Customs Commissioner Nick Paildon. So na-cleared na po dyan eh. Tapos ulitin na naman ng isang recycled na testigo na makikinabang kasi kasama ba yan sa deal? Ex-deal ba na mapapawalan sala siya pagka tumistigo siya ngayon? Okay. Bakit naman si Bato na? Ano po yung bakit niyo po sinisiraan si Bato? Paalala ko lang po sa inyo, no? Sumunod po si Bato kay Pangulong Duterte sa war on drugs. Siya po yung pangunahing general niya ron, no? Bakit niyo po hindi iboboto? Dahil may gusto kayong ipasok? Nakalaban? Wag ganun. No, wag ganun. Duterte kami rito. Baka nakakalimutan niyo. Lahat ng tao ni Duterte boboto namin. Sino ba yung nagsabi nun? Rosan Santos, bakit? Bakit ka gumagawa ng Bakit ka gumagawa ng issue? Hindi to, kalaban pala to. Kwentuhan lang po tayo, hindi po mabigat yung natin. Actually, wala po siya nire-recant. Ewan ko lang kung ano ba yun. Hindi ko nga kilala tong tao na to eh. Alam nyo sana, yung mga mag-witness, kayo mga congressman, pasensya na po kayo. Ito lang po akin lang, no? Kasi madalas magpatawag to ng mga vlogger. Okay lang din, baka sumikat ako. Ang nagiging dating po sa amin, no? Ito po opinion ko. Nagiging dating po sa mga tao
Napaka-desperado niyo po para masiraan yung mga Duterte. Sa totoo lang po, 'no? Wala ng katapusan, eh, yung ugnay-ugnay niyo, yung pogo. May pogo ngayon, may pogo nung panahon ni Duterte. May droga ngayon, may droga nung panahon ni Duterte. Tama po? Tama po, 'no? Pero tanungin niyo po yung tao, 'di ba? Kahit may droga pa rin, hindi naman nawala yung droga. Pero napakalaki po ng kabawasan. Maski may mga drug addict, nagsitabaan nga. Ang dami po nagsasabi na yung mga addict nung panahon ni Duterte nagsitabaan, 'no? Hindi porket may pogo noon, isisisi niyo na sa presidente noon. Samantalang yung mga sinasabi niyong raid, naganap ngayon. Yung mga kasalanan ng mga, eto lang hindi po continuation eh. No? Paano niyo mapapatunayan na yung mga pogo noon, kasi ang presidente noon iba at ang presidente ngayon. Noon, wala na po nakawan dyan sa NAIA. May NAIA po ba nung panahon ni Duterte? Meron. May NAIA po ba ngayon? Meron. So yung nakawan po ngayon ng mga bagahe, no? Para lang po magkaroon kayo na ideya, kayo dyan sa House of Representatives, ang nakawan po ng mga bagahe, wala na po yan nung panahon ni Duterte. Nawala rin po yung dagdag barya o laglag barya. No? Ngayon, pag meron po bang mga nakawan po ngayon sa bagahe ng NAIA, isisisi nyo kay Duterte? Malamang hindi. Saan natin isisisi? Ang sasabihin natin, ngayon kasi, no, yung mga magnanakaw sa NAIA, napigilan sila nung panahon ni Duterte. Simple lang po mga paliwanag eh. No? Kasi sawang-sawa na kami itong iniimbestigahan nyo ngayon, pagdidiin to, hindi sa kasalukuyan eh. Parang ngayon nagaganap yung lahat ng kalokohan sa Pogo. Ngayon nagaganap maraming krimen sa Pogo ngayon. Yan yung iniimbestigahan nyo, mga krimen sa Pogo. Pero isisisi ninyo sa Duterte administration. Bakit? Parang pag inimbestigahan nyo ba yung NAIA ngayon, yung mga nakawan ng bagahe sa NAIA ngayon, isisisi nyo kay Duterte? Hindi. Bakit? Alam ng mga tao eh. Di ba? Mahigpit si Duterte. So, ibig sabihin, ayaw ni Duterte na ninanakawan yung mga OFW. Nagtatanda sila dyan eh. Malamang maraming natanggal sa kanila nung laglag bala. Nagtimpi sila for 6 years. Hindi muna kami magnanakaw hanggat narin si Duterte. Nakikita niyo po yung sinasabi ko? Kung problema natin ngayon yung NAIA, nakawan ng bagahe sa NAIA, ang dami pong umaangal sa social media, i-search nyo lang. No? Kung ngayon po may problema tayo sa mga nakawan ng bagahe sa NAIA, bakit wala po nagsisisi kay Pangulong Duterte? Kasi alam natin, dahil bumabiyahe yung mga OFW eh. Payapa sila nung panahon ni Duterte. Ngayon, sabi ng mga viewers ko, hindi muna kami babalik dyan. Baka kung ano mangyari sa mga bagahe namin. Wala silang tawala ngayon, panahon ngayon. Panahon ni Duterte, may tiwala sila. Ngayon, ibalik natin sa Pogo. Anong kinalaman ng mga natuklasan yung krimen ngayon sa Pogo? Bakit nyo ibibintang kay Duterte? Hindi ba pwedeng ang Pogo ngayon ang may problema dahil nag-relax din lahat? Nakikita nyo po ba ang droga? Wala na nung panahon ni Duterte. Wala nang yung openly nagdodroga. Nagsitaba yung mga adiksyonist nung panahon ni Duterte. Ngayon, balik na naman. Nakikita na naman natin yung mga tagpo. Kamakailan lang sa Pasay, pinakukulong na nanay yung anak niyang adik. Adik eh. Kailan bumalik yan? Ngayon. Bakit? Alam na natin kung bakit. Iba yung war on drugs niyo. Mapayapa yung war on drugs niyo. Yung kumbaga yung bloodless. Bloodless yung war on drugs. Yan yung epekto. Feeling nila, putya, hindi, wala na si Duterte. Hindi na tayo. Okay. Ang point ko lang, ibig sabihin,
Kung ngayon ang droga ang problema, nung panahon ni Duterte wala, bakit ang Pogo kakaiba? Ngayon kayo may problema sa Pogo, bakit ang sisi nyo nung nagdaan? Kasi nagsimula kay Duterte yan. Mali. Nagsimula yan, nauna pa kay Duterte. Kung nagsimula yung sinasabi niyo, dumami. Kahit ba marami? Kung lahat naman sila nagbabayad ng buwis, aminado nga yung PCCO. Panahon ni Duterte, legal yung mga yan. Panahon ni BBM, 300 plus ang illegal. Saan ba tayo may problema? Sa legal o sa illegal? Sa illegal. Kailan dumami ang illegal? Ngayon. O bakit kasalanan ni Duterte? Yun yung problema ko, yung mga lahat ng problema ngayon, kasalanan ni Duterte. Hindi bumabaha pag ganyan lang yung ulan. Panahon ni Duterte, isang araw na umulan. Pero nung panahon ni BBM, pinagmalaki niya pa na may 5,500, bumaha. Duterte pa rin naman kasalanan. Bakit kaya may baha? 6 na taon si Duterte, may baha pa rin ngayon? Simple lang po. Ano natuklasan nila? Basura. Hindi kayo maglinis ng basura ngayon. Hindi ba? Kung naglilinis kayo ng basura, wag na yung 5,500. Sige. Inyo na yan. Hindi na namin matutukoy yan. Nori Innocentes, thank you very much sa 249. Yun yung point ko, no? Iba yung sitwasyon nun yung criminal activities noong panahon ni Duterte. Talagang takot po yung mga kriminal. 'Di ba? Bakit Pogo? Yan ang kasalanan ni Duterte. West Philippines Sea. Nanawa na yung tao sa kasisisi kay Duterte. Alam na nila ang sitwasyon. Lalo na no, nakipagkasundo rin pala. Doon din pala mauwi. Makikipagkasundo rin pala sa China. Ang dami-dami problema. Nagsalita na po si BP Sara. Ano sabi ni BP Sara? Political harassment yan. Yang pagdadawit sa Duterte hanggang ngayon. Ayan, no, na-cleared na po dyan si Paulo Duterte at si Mans Carpio. May 2, 2018. Ito po ay sinulat ni Lian Buwan ng Rappler. Ombudsman clears Paulo Duterte, Mans Carpio in 6.4 Shabu case. Ngayon, meron na naman kayo. Kaya paulit-ulit lang. Recycled, pati yung mga recycled. Kaya ito, political harassment lang. Paulit-ulit lang din yung 125. Yan lang din ba magiging batayan nyo para i-impeach si BP Sara? Ang tanong, gusto ba ng mga oligarko na impeachment? Gusto ba ng mga oligarko natin? Kayo ba nasusunod? Tanungin nyo muna yung mga boss nyo. Tanungin nyo muna yung mga oligarko kung gusto nila na impeachment. Kasi tinitiyak namin sa inyo na hindi kami tatahimik. Ngayon, siyempre, gusto naming maghanda sa eleksyon. Gusto naming iboto yung mga eleksyon, yung mga patatakboy ni Tatay Digong. Yan po ay political harassment. No? Yang ginagawa ninyo, continuous naman . Lahat ng Duterte involved sa politika, meron kayong sira. Baste Duterte, Pulong Duterte, Sara Duterte, tsaka si Tatay Digong. Wala kayong tinira . Nilahat ninyo . Meanwhile, eto tanong ko sa Kongreso natin, no? Ang tunay na problema ng Pilipinas, sabi ni BP Sara, huwag tayong lumayo, no? Huwag tayong madala sa ingay. Ingay lang yan . That is political harassment. Anong patunay ni BP Sara na political harassment? Lahat yan. Lahat na involved na mga Duterte, lahat yan, yung political harassment, buhat nung siya ay nag-resign sa DepEd. At saka, buhat nung nagsimula na siyang magsasalita. Di ba kinakantsawan nyo si BP Sara? Na no comment lang. Nung nagsimulang magsalita, nataranta kayo. Ang dami niyang
Siyempre nariyan siya, kitang-kita niya kung paano magtrabaho yung Pangulo, eh, 'di ba? Nakita niya yung mga kamalian, yung sinasabi niya na bakit hindi niya tinama yung mali noon, tinatama nga niya, eh. Wala nga siya nakuhang suporta, eh. Nakita niya yung GAA, yung budget ng Pilipinas ginagastos ng mali, tinatama niya. Isa sa mga dahilan ng pagre-resign 'yan. Kita niyo na nakikita natin, 'no? Mali yung paggamit ng budget ng Pilipinas, hindi po ng DepEd. Mali na naman ang pag-intindi itong mga congressman, yung mga young guns, 'no? Atake-atake, wala kayong epekto. Tanungin niyo kung sino number 1 sa presidential survey. VP Sara, number 1. Tanungin niyo yung boss niyo, mga congressman, pang-ilan? Kulelat, 0.8. 25.4 si VP Sara, 0.8 si Martin. Yan yung epekto ng continuous na paninira nyo sa Duterte. Hindi nyo natutulungan si Martin. Amo nyo, hindi nyo natutulungan. 0.8% pa rin. Bistado na kayo, eh. Di ba? Lahat to paninira lang. Saan ka nakakita? Star witness nyo na hindi sabi. May nagsabi sa akin, kay Pulong yan. May nagsabi. Kung may nagsabi sa'yo, kay ano yan, kay Lenny. Sure ako, boss, sampal sa kanila ang pinainit nila, tapos 3 Duterte tatakbo sa Senado. Sampal sa kanila lahat pag nanalo. Mananalo po yung mga Duterte sa Senado. Ito na lang nga yung hamon natin, eh, no? Sige, panayan po rin nyo kay Martin. Patakbuhin nyo sa Senado, national level, para magkaalaman. Kung talagang yung ginagawa ninyo sa Kongreso. Kasi feeling nila, ano sila, eh. Feeling nila nakakatulong talaga sila sa mga tao, eh. Okay. So, balik tayo sa tunay na problema. Ang sabi ni VP Sara, lumalaki yung bilang ng mga mahihirap at nariyan pa rin yung taas ng presyo ng bilihin. Yan dapat yung nilulutas natin, eh. Taas ng presyo at kahirapan, bilang na kahirapan. Sabi ni Pangulong Marcos, 2.5 million daw ang naiahon sa kahirapan. So ito na po yung magkakaalaman na, no? Sino yung mas kapanipaniwala? Magkakontra po yan, President at Vice President. Sabi ng Presidente, nakaahon sa hirap ang 2.5 million katao. Ang dami nun. Ang daming yumaman. Ang daming yumaman nung panahon ni Pangulong Marcos. Pero sabi ni VP Sara, lumalawak yung kahirapan. Sino po ang nagsasabi ng totoo? Di ba? Simple lang naman yan, eh. Si Marcos siyempre nagsasabi ng totoo. Bakit? 64 pesos, hindi ka na mahirap, eh. Pag hindi ka na mahirap, ano ka na? Mayaman. Pag hindi ka na mahirap, mayaman ka na sa 64 pesos na pangkain. Tama si Marcos. Kung yun ang pagbabatayan. Pero kung katotohanan ng pagbabatayan, tama talaga yung 2.5 million. Baka hindi lang 2.5. Baka buong Pilipino na. Lahat na ng Pilipino. Hindi pa nila nakakwenta yun. Kung ang batayan natin ay 64 pesos, pag ang budget mo sa pagkain ay 64 pesos, lahat na ng Pilipino, hindi na, ay mayaman na. Tama si Marcos sa pagganon, pero yung katotohanan, alam mo mayaman, hindi yung maangal sa presyo ng bigas, eh. Ewan ko lang. Di ba? Kasi ang mayaman mindset kasi, paano pa kumita ng paano pa kumita ng pera? No? Paano kumita yung pera? Hindi sila nag-aabala dyan sa, mahirap lang na problema sa taas ng presyo. Sa totoong buhay po, tama si VP Sara.
dumadami po yung mahihirap. Karamihan po ng marami pong middle class, baka nakukonsider na mahirap eh. 'Di ba? May mga batayan po kasi yan eh. Hoy, bakit nyo ba inaano si Sir Phil Jimenez? Huwag niyong galawin yan at ano natin yan. Advisor natin yan. Professor ko yan. Huwag niyong gagalawin niya si Phil Jimenez. Sigurado tayong atin yan. Hindi niyo pwedeng galawin yung mga atin. Lalagyan ko na nga to si Sir Phil Jimenez ng ano. Teka muna, siguraduhin ko lang na si Sir Phil Jimenez to. Baka magurgur nyo pa. Mapalo ako niya. Hindi lang kayo nagkaamuyan. Magkaamuyan lang kayo. Okay. Balik po tayo rito sa sinasabi ni BP Sara. Huwag po tayong lumayo sa tunay na issue. Ang tunay na issue po rito, no? Ang daming problema ng Pilipinas, pangunahin po yung kahirapan at saka taas ng presyo. Pero saan po sila abala? Idiin yung mga Duterte, i-eliminate. Lahat po sa kanila politika eh. Ma-eliminate yung mga Duterte. Alam niyo, akala niyo naman pag na-eliminate niyo yung mga Duterte, akala niyo ba pag na-eliminate yung mga Duterte, wala na kayong kalaban? Tandaan niyo, ito pinakamalupit yung hindi ako parang hindi ko kayang yung seryoso. Na pinakamalupit yung makakalaban. Meron ng pangalan yung patawa talaga tong mga si Shell Shekibam. Pag na-eliminate yung mga Duterte, ang pinakamatindi yung kalaban, Shekibam. Shell, Kiko at Bam Aquino. Shekibam. Tindi. Ang tatandaan nyo na, uy. Ang tatandaan nyo na, Shekibam ang pangalan nyo. Yan po ang Okay. Okay, tama 'yon, no? Wala kayong pakialam sa mamamayang Pilipino. Kaya ganoon pinalalaki nila yung Duterte. Duterte lang yung tanging problema ng Pilipinas. Kaya pag na-eliminate, para sa mga taong yung nagugoyo nyo. Kayo, lalo na kayong mga congressman. Lahat yan nakasentro sa Duterte. Pinagsama-sama na nila para rin yan panlito din O nga naman, pag lahat yan, ang tumbok kay Duterte, yan lang, pinakamasamang tao yung mga Duterte. Okay, hindi po Duterte ang problema ng Pilipinas. Actually, ang Duterte po ang pinakamalaking bagay na nangyari sa Pilipinas. No? Sa panahon lang po ni Duterte, nagkaroon uli ng yung Pilipinas o yung Pangulo natin, kinilala muli ng buong mundo, no? Yung kumbaga yung respeto ng ibang lahi. Nagkaroon ulit tayo ng respeto. Sa totoo lang, dalawa lang po yung kinikilala ng buong mundo. Nung panahon na yan, Manny Pacquiao at si Pangulong Duterte, no? Ang dami nga nagsabi, pahiram muna ng Pangulo nyo. Hindi nyo po mabubura yan. Yung legacy ni Pangulong Duterte, hindi nyo po yan mabubura ng ng paninira, sira-sira lang kayo, hindi nyo po kayang burahin yan. Yung mga nagawa ni Pangulong Duterte. Okay. Opo, naniniwala po ako na ito na po ang pinaka-worst na Pangulo, si BBM. Bakit?
Wala, alam niyo yung lahat ng gains nung panahon ni Duterte kaya niyang wasakin? Kasi dapat ano pa yan eh, yung inabot po natin yung pinakamataas na pwedeng abutin ng ekonomiya ng Pilipinas panahon ni Duterte. Hindi po ako nagsabi niyan, si Solita Monsod. Akala kasi ni Solita Monsod, eh pagka ano na siguro, akala kasi niya yung 2019 ba o 2018? 2019, yun yung pinakamataas eh, bago tayo mag-pandemya. 2019 ba o 2018? Basta yun. Ang taas-taas daw, binanata ni Solita Monsod eh. Ang taas-taas na ng ekonomiya natin ng 2019. Biglang si Duterte, pinabagsak ni Duterte. Hindi po niya pinabagsak. Meron lang pandemya. Yung gain nung lahat ng panahon ni Duterte, build, yung na-establish na tayo sa buong mundo, no? Na masarap tayong pautangin. Nawala po lahat yan. Bakit tayo nagbebenta ngayon ng mga malalaking asset natin? Di ba? Isipin niyo po, wala tayong makuhanan ng walang mga willing na ano sa atin, magpautang sa ibang bansa ng malalaking proyekto. Kaya hindi niyo po masisira yan, no? Balik lang po tayo ng balik sa problema dapat ang nilulutas nyo. Hindi po Duterte ang problema ng Pilipinas. Bakit kayo nakapokus sa Duterte? Ibig sabihin, hindi kayo hindi kayo nakakatulong sa problema ng Pilipinas. Ang problema ng Pilipinas, taas ng presyo, kahirapan. Kung solve na kayo, na nalutas na inyo yung problema ng kahirapan dahil nakabawas ng 2.5 million, mahilig lang kayo sa numero eh. Pero ano batayan nyo? 64 pesos? 64 pesos na budget sa loob ng isang araw? Hindi po yan ang pwedeng maging batayan, no? Yung taas ng presyo ng bilihin, isa sa mga nagpropose niyan, isa sa mga nagsulong niyan, itong inyong boss na si Martin, yung isa sa mga sumuporta yan eh, natanggalan ng prangkisa at pinagmamalaki niya na yung under 30 pesos na bigas ay makakamit ng Pilipinas sa June. Nung nag-June na, sa July. Nung nag-July na, August. Ngayon, September naman. Inuusog nyo lang eh. Dating 20 pesos ang target, ngayon, less than 30, 29. Hanggang sa wala na pong patunguhan. Bakit po tayo nagbawas ng taripa? Kaya tayo nagbawas ng taripa ayon sa inyo, dahil para bumaba yung presyo ng bilihin. Nakabawas tayo ng taripa, ibig sabihin, lahat ng pumapasok na bigas dito, bawas na yung tax na dapat magagastos natin. Simple lang po yan. Kung 10 piso yung nabawas, hindi ko alam kung magkano tax yung yung mahina ako sa quotation. Hindi ko rin alam kung gaano karami. So sa 1 milyong sako ng bigas, kung 100, di ba? 100 million na yun. 100. Oh. Yun ang mga nawawala sa atin. Okay, ano lang kayo ha? Mamaya po mga tanong, tapusin lang po natin to. Okay, kaya maganda po yung pagsasalita ni BP Sara na nilalagay po tayo sa proper, no? Yan ang maganda sa mga Duterte, hindi po. Ang totoo po, ang mga tunay na issue po ngayon sa lipunan, hindi na po Duterte, pwede na pong bitawan yung mga Duterte. Lultasin nyo na po yung problema ng Pilipinas. Pag napakulong nyo po yung mga Duterte, halimbawa lang po, yung mission nyo mapakulong sila, nakulong silang 4, ano lang po nawala? Ang nawala lang po, kalaban nila ng politika. Tignan niyo po kung gaano po kung sila po ba ay sincere na lumulutas ng problema. Ang pinalalabas nila, problema ng Pilipinas, Duterte. Pag napakulong yan, bababa po ba yung presyo ng bilihin? Ay, nakulong na yung Duterte, nagbabawas na kami ng presyo ng bigas. Kulong na Duterte. Ay, kulong na yung Duterte, bababaan na namin yung mga presyo ng gasolina.
Ay kulong na yung Duterte, dadami na trabaho. Ay kulong na Duterte, wala nang baha. Kulong na Duterte. Palagay na natin yung talagang yung senaryo na talagang yun po ba lulutas sa problema natin? Bakit diyan kayo abala? Bakit pilit na pilit? Pogo. Meron na po bang testigo na nagsabi na Duterte ang may kasalanan? Wala, sila lang. Sila lang, yung mga nag-iimbestiga lang. Pero testigo, may nagsabi na, si Alice Guba, ako po pinilit lang ng mga Duterte. Wala. Meron na po ba dokumento na nagsasabi? Ay, meron nga po pala. Dokumento po yung picture, di ba? May picture po si Alice Go at si Duterte. No? So lahat ng mga iniimbestigahan nyo rito, wala naman po yan sa mga Duterte. Una, walang kaugnayan sa Duterte. Ikalawa, wala rin kaugnayan sa problema natin yun. Ito aksidente ko lang kasi tinitignan ko lang yung Paulo Duterte, Manscarpio, tsaka yung itong Guban na to. Bigla nung lumabas, ganun po sa Google, di ba? Na-clear na pala yung kaso na yan. Ombudsman clears Paulo Duterte. So kung clear na sila dyan, sasampahan nyo pa rin ang kaso uli? Kakasuhan nyo uli sila sa na-clear na silang kaso? Ang point lang, out of focus yung mga pinuno natin. Tama yun. Out of focus sila sa tunay na problema. Out of focus sila sa tunay na problema kasi ang gusto lang nila, hindi makalaban ng boss nila si Duterte pagdating ng 2028. Sa kasawiang palad, lalo yung pinipilit yung mga Duterte na tumakbo ngayon 2025. Si Tatay Digong, kahit nakaupo na lang siguro yan. No? Wala naman eh. Wala namang epekto na sa taong bayan yan. Alam niyo ba yon yung lahat na binintang nyo sa mga Duterte, tapos may pasabog kami ngayon. Ano? Eto. Yan ba? Okay. Bakit? Wala na epekto yan. Lahat binintang nyo eh. Bumaha. Kasalanan ni Duterte yan. 6 na taon, may baha pa rin ngayon. Alam niyo yun? Dahil wala nang bago. Yun yung problema nyo ng pati maliliit na bagay, Duterte. Yun nga may swimming pool sa Bohol, Duterte pa rin yun, di ba? Pinoproblema nyo pa rin, Duterte. Sino ba nag-approve niyan? Kahit ba in-approve yan, puta. Nag-approve ng swimming pool sa Bohol, si Duterte pa rin. Tindi ng utak talaga no? Makita niyo yung problema ngayon. Eto po, lahat ng bagay na to, isa lang po ang pinatutunayan nyo rin. Dalawa yung pinatutunayan nyo, ang tingin nyo ang problema ng Pilipinas, si Duterte. Tingin ng mga Pilipino, hindi. Di ba? Tingin ng mga ang problema ng Pilipinas, kahirapan, mababang sweldo, mataas na presyo ng bilihin. Yun lang. Yun ang gusto nilang lutasin nyo. Pero ano nilulutas nyo? Paano mawawala ang mga Duterte bilang kalaban ni Martin Romualdez sa 2028?